At dahil Oktubre na rin po ang pagsisimula sa paghahanda natin sa nalalapit na kapistahan ng mahal na ina, ay atin na rin pasisinayaan. On October 1st, we are going to start ang paglalakbay at pagdalaw ng mahal na inang Soledad sa ating mga sambayanan. Kaya po magsisimula po ito sa barangay ng San Jose at paikot po sa iba't ibang bahagi ng ating sambayanan hanggang ika-27 ng Oktubre. Sapagkat sa ika-29, sisimulan po natin ang ating Nobenaryo Mayor dito sa loob ng ating parokya. Kaya po inaanyayahan tayo na tanggapin at i-welcome ang pagbabahay-bahay ng ating mahal na ina. At sa taon pong ito, ang tinutumbok po nating pagdiriwang ng kapistahay paggunita sa 80 taon na pananahan at pananatili ng Inang Soledad dito sa ating dambana o sa ating parokya. Batay po sa kasaysayan, 1942 nang ang kapilya o ermita ng mahal na ina ay mawasak at masira doon sa puerto ng ating lungsod. At anong naganap? Yung larawan ho ng mahal na inay natagpuan sa basurahan ng ating dating kura paroko na si Padre Pedro Larena at lihim na inilabas mula sa puerto at dinala sa Maynila. Kaya may tala po ng nailathala sa pahayagan na mga 1943-44 ay naipagdiwang pa ang kapistahan ng Inang Soledad doon sa Intramuros sa Bishop's House ng Manila. At ito po ay naitago niya dahil iniisip niyang maaring bombahin ng Intramuros. Inilagak po sa bangko ng PNB doon din sa lugar na yaon. At noong 1945, nang mabomba ng Intramuros, anong ginawa ni Father Pedro? Dinala po dito sa Cavite City, sa lungsod ng Cavite. Wala nang simbahang nakatayo sa puerto, kundi ang simbahan ng San Roque. Kaya po sa taong ito, nais nating pasinayaan at kinlanlin ang 80 taon na pananahan ng Inang Soledad sa ating parokya. Nabatid natin na higit pa sa 80 taon ang ating lungsod ay kanyang iningatan. At tayo naman sa munti nating pamamaraan, nais nating ingatan at patuloy na palawigit palaganapin ang debosyon sa ating mahal na ina upang marami pang mga tao ang kanyang kalingain palapit sa kanyang anak na si Jesus. Kaya po waring doon iinog ang lundo ng ating pagdiriwang ngayong Pasko. Ang pagdiriwang ng 80 taon na pananahan ng Inang Soledad sa parokya ng San Roque. At dahil po 80 taon ang ating ginugunita, nais din nating balikan ang mga makasaysayang mga kaganapan noong panahon ng mga kapistahan noong una. Kaya po sa taong ito, sa halip na isakay natin sa andas, sa Sabado, araw ng karakol sa mahal na ina, isasakay po natin siya sa karo. Because we want to relive the history. Di gawin ho natin yung ginagawa nila nung una. At batay sa kasaysayan, isasakay natin ang imahe ng mahal na ina hindi sa andas. Sapagkat nung araw naman, ito daw po'y isinasakay sa karo. At dahil doon, mula sa Kabuko, dinadala rito, hindi masyadong matagal, kundi dire-diretso lang habang sumasayaw ang mga kasama sa karakol.
Kaya po yung usuliranin nating napakahaba ng karakol, hindi na po natin gagawin yan ngayong taong ito. Bakit? Nagbahay-bahay na ho ang Inang Soledad sa kanyang pagbisita sa bawat barangay. Nagkaroon na po tayo ng motorcade sa Thanksgiving, araw ng Biyernes, November 7 sa taong ito. Ibig sabihin, nagalugad na ng mahal na ina ang ating lungsod. Kaya naman yung karakol natin, remember, ang karakol po'y nagaganap sa karagatan. Yung po naman talaga ang kahulugan ng karakol. Kaya naman ang pagbabalik sa ating tahanan niya dito sa San Roque ay magiging payak na lamang. Bagamat may mga nais sumayaw, isasakay po natin siya sa karo at hindi sa andas, tulad ng kanilang iginagawa noong una. Dahil ang ating tema ay 80 taon ng pangangalaga ng atin sa mahal na ina. At higit pa sa 80 taon, ang ating lungsod ay kanya ng kinalinga, inaruga at iningatan palapit sa kanyang anak na si Jesus. Kaya po ito'y paulit-ulit niyong maririnig sa akin upang sa gayon walang mga pangit at di magagandang reaksyon. We are reliving history. Hindi ko gusto at hindi ko kakapritsyuhan yan, pero gampanin ko na ibalik muli ang kasaysayan upang mapagyaman natin ang ating kasulukuyang pagpaparangal sa ating mahal na ina. So I will repeat it every Sunday so that those people who have objection will approach me. Because what am I trying to do is simply to relive the history na ginagawa ng mga nauna pa sa atin upang parangalan at papurihan ang ating mahal na ina. Kaya po, babanggitin ko po yan linggo-linggo. Because before we create change, we need information, education, and hopefully from this, we could have transformation. And at the same time, we relive the history. And upon reliving the past, the more we will find meaning. Kaya nga ho sabi ng isang historian, ito po daw ang katangian ng karakol sa lalunsod ng Cavite noon. Nakakarosa ang mahal na ina, pero ang mga sumasama nagsasayaw. And that is something that is unique in our city, according to one historian. Tayo lang daw po ang gumagawa noon. And that is something that we need to be proud as part of the legacy of our history. Kaya hindi natin kailangan makipagsabayan sa iba mga parokya dahil tayo may natatanging pamamaraan ng pagpaparangal sa ating mahal na ina.